that's on the outside. It's people don't realize that I am watching them. Their sinful deeds are all around them, and I see them all. Ang Diyos panalangin siyang pulong na itong patalingugan, kabuntagon. Now, the message of God this morning is about God wants to. Ang Diyos, na iyang gusto nga himuon. Na siya gusto niya. Kinanglan mahibalo taon siya gusto ni Lord para sa tua o gikan kanato. Okay, hindi ni sa Hosea chapter 7 verse 1, I want to heal Israel. Gusto sa Diyos nga ayuhon ang katawan sa Israel. He is like a doctor. Hosea chapter 7 verse 1. Ang Diyos gusto mo ayo because He is also a great doctor. He is a doctor. He's the best doctor. He's the doctor for all kinds of patients or all kinds of people. God wants to heal because doctor po siya. Healer po siya. Gi-offer niya ang tanan. Diris kalibutan is lain-lain ang specialization sa doctors diri. Kung siya para sa ang expertise sa heart ragid siya. O ragid na iyang pwedeng tabangan ang mga taong na problema sa heart. Katong uban na doctor sa kidneys ang ilang specialization sa kidneys ra pud si katong problema sa kidneys mura pud ilang matabangan. But our God, because He is a doctor, He can help all kinds of people. Gusto niya tabangan, ayuhon ang katawan sa Israel. I want to heal Israel. Pero unsa daw kunoy problema. Gusto sa Dios ayuhon ang katawan sa Israel. Pero unsay problema? But its sins are too great. Apan ang sala perti man jud kunong daghana. Murag di kalipay na nila ang sala. Murag di na sila gusto maulian. Murag ingani bitaw na ay taong kabalo na siya nga naay si sakit pero di siya gusto magpa-doktor. E di siya gusto magpa-doktor, it means di pa siya gusto magpatambal. Naapoy tao inga nakabalo siya nga na siya something wrong, na siya struggle, na ay differences niya, maulian magigunta siya, pero di siya willing. Di siya andama ulian. So, apay nag-operate sa atong laptop. Hindi taka, di ang paniabot. So, ingana, i-heal tas atong mga problema, i-heal tas atong kahintang, kaya Ginoo naluoy sa atong tanaw. Naluoy ang Ginoo tanaw sa ato willing yun si Lord mo tabang. Willing siya mo tabang. Pero ang problema, ang tao willing ba sa kagustuhan sa Ginoo? Ang tao willing ba sa kagustuhan sa Ginoo? Samang ang doktor permi ready nga mo tabang sa mga tao nga nagkinanglan silang tabang. Ingana po si Lord, willing siyang motabang sa matag usa nga problema. Pero kung ang naay problema dili willing nga matabangan, wala pud ang Ginoo mahimo sakto dili. Ingana. Hello. So I want to heal sa katawan sa Israel. Pero kuno ang sala mooy palibot, putos nila. Unsa man di ang ilang mga sala nga nakita sa Ginoo. Samaria is filled with liars. Grabe na sila kabakakon. Gusto ni Lord ayuhon ang ikatawan sa pagpamakak. Kaya gitudluan na sa yawag pagpamakak. Para lang makasala sa Ginoo. The more we lie, the more nagpadayag ta nga nagamit na kita sa yawa. Wala ta nagamit sa Ginoo. And God wants to heal them from lying. Gusto sa Dios ayuhon ang katawan sa Israel anak nga problema sa pagpamakak.
Layo na tas Ginoo, dali ra gid ta makapamaka. Pero duol tas Ginoo, murag maglisod tag pamaka. Ingana ra jud na siya. Ingana ra gyud pag identify sa atong self ug unsa na status nato. If we are so far from the Lord, we easily speaks lies. Makadali ra ta kapamaka. Pero duol tas Ginoo, dili ta basta makapamaka kay ang kahadlok mo ay maghari. Ingana siya. So unsa kunoy gusto sa Ginoo nga ayuhon siyang katawan sa Israel? Ang ilang pagpamakak nga maulian na. Because ang pagpamakak is sakit. Dili na siya normal. Anything abnormal in us is like a disease or sickness. Ang tanan nga dili normal sa atua, murag sakit. Kay sakit man or balatian, kinanglan o kaayuhan. And God is willing enough to heal His people from lying. Kay the more people lies, the more it reveals nga dili pa gid ang Ginoo naghari niya. Sakto dili. Ingana ra pag-identify sa atong kagalingon pag-identify sa tao based in the Word of God, because ang pulos nga mura lagi og mirror nga mura po siya CT scan, mura po siya og MRI. Ang ilalom nato, pinakailalom nga di makita sa basta-basta nga machine sa atong sa atong mata makita na sa machine. The Word of God is like a machine identifying our inner problems. At unsa may pulos kung makaplagan sa MRI, sa laboratory, sa ultrasound, sa CT scan, unsa may next nga buhaton kung ma-found out nga naay diferensya? Tambalan. O ang doktor mo resita ana og tambal. Ingana si Lord, naa siya iresita. Di ba ang resita is word? Ang resita na is word. Sinulat sa doktor nga mo na imong paliton, mo na imong buhaton. So, there is power in words. And as long ang prescription sa doktor, ang resita sa doktor, paliton o tumaron na ay alibyo mahitabo. As long as the word is applied, there is also healing that will manifest. So God wants to heal His people Israel una sa pagpamakak from lying. Isa na ilang mga sala, too great na kuno ilang pagpamakak. Another nga ilang sala nakitaan gipadayeg sa Ginoo kang Hosea ani nga libro kang prophet Hosea atod pa in chapter 7. Thieves are on the inside. Ang kawatan perti ng daghana. Di ba kasagara sa kawatan bakakon pud? Ang kawatan bakakon. Bisag nasap na mamakak nga dili ni kinawat, dili sakto na imong gisulti. Grabe kuno ang kawatan nga nakita sa Ginoo among His people. Kawatan, laga na klase nga kawatan. Di lang kawatan o butang. Hello, daghang klase sa kategory sa kawatan. Hallelujah. Ano siya? Thieves are on the inside and bandits on the outside. Kawatan sa sulod, bangawat sa sulod, butang sa sulod, mangawat sa gawas ng mga butang. Identified na kawatan nga nasa sulod, kawatan po sa gawas, unsay gipang kawat. Gagmay ug dagko nga butang makonsider natang kawatan. Sakto dili. Di wala gid ang Biblia nga kung dagko og gidagmay imong gikawat, di pa ka consider nga kawatan. Gagmay og dako nga gikawat, considered natang kawatan. Labeled natang kawatan. Atubangan sa tao ug labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Kay pwede man ang tawo kakita, pero ang Dios walay malabyan sa iyang mata. Walay malabyan sa iyang mata. Ug remember in the book of Zechariah, I always remember that chapter, Zechariah chapter 3 or chapter 5 nga katong flying scroll nga diin mulupad ug mutugdong sa balay sa mga kawatan ug nanumpa og mga bakak ug magbilin og tunglo. Ana nga mga dapit aron lang pagpadag. That is Zechariah chapter 5. Na naay flying scroll 30 feet
Ato ba sa pulong sa Ginoo, 30 feet long and 15 feet wide. Butugdong siya sa mga balay, sa mga taong nangawat o nanong pagbaka para maghagbong lang og tunglo. Kung mahagbong na ang tunglo, di na maipot kung walay repentance o walay pagtikan sa pagpangalagad si Ginoo. Kay ang tanang tunglo, ma-reverse lang na kung naay repentance o ma-cut off na, i-cut off na siya ang tunglo. So gusto si Lord nga masayod tas kamatuuran nga ang mga problema pwede solusyonan. Ang sakit, maulian. Kay gusto niya nga walay bikil untas atong pagpangalagad, walay bikil sa atong lawas, walay bikil sa atong kalag, walay bikil sa atong espiritu. Sakto dili. Hello. Kinsa pagod ginikanan gusto siyang anak masakiton, may problema sa tanang aspeto. Ingana ang concern sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di siya makasud-o nga nag-aginod ta sa balatian, nag-aginod ta sa pobrehon, nag-aginod ta sa kanang emotional problems, sa mental problem, financial problem, physical problem, and all kinds of problems. That is why gusto ko moayo nila. Pero murag dili sila gusto. Kaya dili ra bagid ang Ginoo mamugos. Pero sometimes sa ikaluoy gugma, iyan na lang pangita at pamaagi nga ang tao nga makakitag milagro para gyud maka-ila nga naay Dios nga nagtagad. Pwede dili pasabot nga nakadawat ang kaayuhan, makalangit na ta. Dili pasabot nga kung nakadawat na kagkaayuhan, makalangit ka na. Ang kaayuhan, isa lang na sa mga gasa sa Ginoo. Pero ang pinakadako nga gasa is kaluwasan. Sekandary ra ng kaayuhan. Resulta lang na sa repentance. Resulta na sa paghinulsol ang kaayuhan. Hello, kaluwasan ang pinaka-importante. Daghan kay na ayo sa New Testament. Napulo ka sang lahon giayo, pero usaray na luwas katong nibalik. Gideclared nga forgiven siya and healed. Sakan kay mga tao nakadawat og kaayuhan, nakitag kaayuhan. Nakadaig si Ginoo, pero dili na basihanan nga nakay kaluwasan. Hallelujah. So, kawatan perting daghan na matod pa sa pulong sa Ginoo. O gusto ni Lord nga madayag ang tanan kay wala man gyud tinago. So, gi-expose ni Lord ang ilang sala nga wala na kita sa uban pero nakita sa Ginoo. Gi-expose. Because sa to, ang machine mudayag sa problema. Ang machine mudayag sa problema. Samang ang Biblia mudayag sa problema sa mga katawhan. Ingana. That is why, as we read the Word of God, atong masuta atong kagalingon, masuta na itong uban, nga mo din ay depekto, mo na problema. Malagi ng uban, ingani nga principle, dili na lang magpa-doktor, di magpa-check up, aron dili masayod sa ilang problema. Mano uban, di na lang mubasa sa Biblia, aron dili sila maigo. Di sila maminaw, aron dili sa maigo. Munang maabutah karon, anak, ingana gyapon ang pagpadayag si Ginoo. Then verse 2, Hosea chapter 7 verse 2. Its people don't realize that I am watching them. Ang mga katawhan, wala ko nung nakahinuklog, wala kabalo. Nga ang Diyos nagalantaw lang, naga-tanaw gyud. Unsay atong gibuhat, unsay atong gipanulti, unsay atong gikabisihan. Kay para bas kay mayaan sa Ginoo or para sa atong kaugalingon nga kadautan o sa padiha. So, but they do not consider that I remember all their evil. In the NLT, its people don't realize that I am watching them. Sila wala kasayod na ako nagbantay kanila, ako nagtanaw kanila. In the ESV, they don't consider that I remember all their evil. Wala sila ka inuklog
nga akong gihigdumduman ang ilang tanang daotang binuhatan. Recorded ang bago na okay na. Wala sila kay lukluk. So gipadayag diri nga si Lord na sayod sa matag usa. God knows everyone. Unsay atong gibuhat, unsay atong gipanulti, ug unsa man atong gibuhat ug atong gisulti, anihon ra gyud nato ng tanan. Amen. Ang atong gipangsulti muratag nagpugas ana, ang atong binuhatan muratag nagpugas ana, ang atong mga excuses muratag nagpugas ana, ug ubalik ra na nato in the right time. Wala ang gusto sa Lord nga be able to fear Him, apply the words nga imong nadunggan, imong nabasahan. Kay kung i-aplikar nato na ay resulta. Na ay resulta. Igo lang nato tan-awon. Kanang lipstick nga igo lang nato tan-awon, di nato i-aplikar. Dili gina mag-epekto. Kanang kanon, sudan nga ato lang tan-awon. Imagine lang nato nga ato nang kaon, ato nang gihigop ang sabaw. Makahatag bag kaayuhan? Dili. Nga na gihapon. Kung maminaw lang tas pulong sa Ginoo, mutan-aw lang ta, dili ta mo dawat sama nga ni kaon ta nga sabang naani pagkaon. Pero wa na to gi kaon. Hallelujah. So they don't realize that I am watching them. Wa sila nasayod nga ako nagtan-aw lang nila. Their sinful deeds are all around them and I see them all. Ang ilang mga dautan nga binuhatan, nagpalibot kanila. So nalukop na sila sa pagpakasala. O sa kuan pa, ang ilang o ilang lawas pa, nalukop na sa mga bakterya, nalukop na sa mga sa virus. O sa kuan pa, naglibutan na og mga langaw, lagom. Nga na ang Ginoo na nag-worry na ang Lord sa ilang kahimtang. Naluoy ang Ginoo sa ilang kahimtang. Kaya naluoy man ang Ginoo, gusto siya, nag-offer siya healing. Nag-offer siya kaayuhan. Okay. Now, muna ang gingon sa pulong sino sa Hosea chapter 7, verse 2. Ha? Naanagit na asudong sa Ginoo ang tanan. So, padayag nga, walay natago sa Ginoo, napadayag unsa ilang mga sala, dili lang na mao ang gisgutan ang sa verse 1, mga bakakon sila, mga kawatan sila, matud pa. In verse 3, the people entertained the king with their wickedness. Ang mga tao kuno gi-entertain kuno nila ang king sa ilang pagkadautan. Ilang gipahimutan ang ilang hari sa ilang pagkadautan. Ang hari pud nalipay pud. Wala gyud ka bantay. Why? Unsa pasabot ana? Kung ang head is corrupted na, nalimbungan na, nawad anas minsan kay na manipulit nas kaaway, di siya kamatikod nga sayop na day ang iyang mga decision, iyang actions o tanan-tanan. Muna nga, ang ipulo sa Ginoo nagpadayag, the people entertain the king with their wickedness and the princes laugh at their lies. Ug ang mga prinsesa katawa lang sa ilang mga bakak. So muna, kung nangatawa ang mga tao sa kabuang, ang Ginoo nagsubo, nadismaya. Kung ang mga tao nagmaya sa mga dautan, mga bakak, mga pasiaw nga di nakalingaw, pero ang Ginoo wa nalingaw. Sa atong mga sinultian, sa atong mga binuhatan, pwede duharagid ang duharagid ang nahimuot o isa ra ginahimuot ana, either ang Ginoo ug ang yawa. Kung pulos bakak, pulos kabuang ang atong gisulti, pulos bakak atong gisulti, pulos kabuang atong gibuhat, ang yawa ra ginalipay ana, dili ang Ginoo. Pero maayo ug sakto atong gisulti, ang Ginoo po'y nalipay na. Kung ang Ginoo malipay, ang yawa po'y maguol. Kung ang yawa po'y nalipay, ang Ginoo po'y maguol. Ana ra gid opposite ra silang duha. O kinsay makalipay o makapasubo nila ang tao. Unsay binuhatan nato, sinultian nato, either makalipay sa Ginoo or makalipay sa yawa. Dili na sa function kay na o kadto ra tong kan marigaan anak ko na. So ingana. That is why kung gusto tag langit, magsulti tag sakto, magbuhat tag sakto,
Kay kanang pagsulti na tog sakto, pagbuhat na tog sakto, katikang tapaingog langit. Pero every time magsulti tag dautan, sabti tag sayo, magbuhat tag sayo, daw katikang tapaingon paubo sa impyerno. Maguna-una tag dautan, tanan nga dautan, mura tagatikang panaog sa impyerno. Apan ang tanan gisulti tinguha gibuhat na tong mataro, katikang tapataas pa sa langit. Ganun lang 'yon. Gusto sa Lord ayuhon ta, parang atong linaktan, di na gabarag paingos impyerno, kung dili tuli na nga molatay, mutikang paingos iyang gingharian. Hallelujah. Nga na ra siya. That is why, gitun-antas ang pulong theory, gitudlo ni, para kung atong i-aplikar, mabulahan ta. Pero di na to i-aplikar, unsa may opposite sa bulahan, kaalautan. Okay. So, ang mga tao kuno nag-entertain silang hari sa ilang wickedness. And the princes laugh at their lies. Ug ang mga prinsesa nagakalipay sa ilang bakak. Ug mo na nahitabo sa ato sa Pilipinas o sa uban nga nasod sa Pilipinas o uban nasod sa kalibutan. Kung nakurap na ang mind sa hari, sama ni King Ahab. Hari lagi si King Ahab. Pero ang nagpaluyo sa iyang posisyon, si Jezebel, Jezebel spirit, the controlling spirit. Kung weak ang leadership, na ay mo control ana. Ang mo control ana, yawa. Gagamit na siya instrumento, kinsa iya magamit. Kaya mo na bagay kung dili ka maayog utok, ang gamiton sa kaaway, katong maayog utok. Hallelujah. Now, in verse 4, they are all adulterers. Another nga sala nila, mga mananapaw sila. They are all adulterers, always aflame with lust. Kanunay kuno sila. Grabe ang pangibog. Grabe ang pangibog. Gusto ni Lord nga maulian tas itong pangibog. Kay kung di ta maulian sa pangibog sa unod, dana punta malunod. Malunod ta. Unya, matod pa sa pulong sa daghan lagi wa nalunod sa baha. Pero nalunod sa sala. Wala nalunod sa baha. Wala nasunog sa kalayo, sa literal nga kalayo. Pero nasunog na ang iyang kalag o espiritu o ang lawas nag-antos. They are all adulterers. Kasi ginana ni dili believers. So munang na ay mga Kristohanon, na ay mga believers nga inganig binuhatan kay nagpadayag na once ka na-deceive na ka, ang imong title believers or Christian, pero ang imong binuhatan unbeliever. Ingana ang padayag sa Ginoo. Dili unbeliever, ingana ni believers, the Israelites. They are all adulterers. Silang tanan mananapaw. Kalayo sa pangibog sa unod. Ngunang dili ka agwanta. Dili nila enough nga isala ilang asawa. Isa ra ka babae lang gabito, isa ka laki. Daghan nga naman nagkagrabe ang ilang unod. Ang gusto si Lord nga dili sila malunod sa ilang unod. Gusto ni Lord tabangon sa ilang kahimtang. Kay makaluluoy kundi sila tabangon. Guba ilang kinabuhi, guba ang pamilya, o guba pud ang kasing-kasing sa Ginoo nga naglangtaw nga di maayo. Dili ga kalipay ang Ginoo. Hallelujah. Muna sa to, its sins are too great. Grabe gid ang ilang sala. Tanan nga klase sa sala, ilan nang gi-enjoyan. The more they enjoyed, the more silang nagmaya, ang Ginoo na dismaya. Pwede nalipay imong barkada. Ang pangutana, nalipay bang Ginoo nimo? Di tanang gikalipayan sa tao. Dili tanang gidismayaan o dili tanan nga kanang pagmaya sa tao, gika maya pud sa Ginoo.
gikadismaya sa Ginoo. They are all adulterers, always aflame with lust. They are like an oven that is kept hot while the baker is kneading the dough. Mura kuno sila oven or kanang pugon nga pirmi lang init samtang ang baker nagsige pa og dough. Nagsige pa og kanang himo sa para lutuon. Pero ang oven is, unsay ang oven? Init na. Init kaayo ang ilang unod. Bisan sa tinan-awan, makita nimo nga grabe ang pangipon sa unod. Ang Ginoo na luoy, gusto siyang moayo sa ilang balatian, ana nga iryaha. Kay kana siya is demons mana. Di ba? Ang sakit is bakterya. Kasagara sakit na ay virus na siya. Na ay something not good. O gusto ni Lord ayuhon niya ang iyang katawhan. So, kaning nga story, which is, makita po ni sa other book, other chapters, nga naagyo yung mga katawhan kunuhay sa Ginoo, nga nagbinuhatan. Nga murag unbeliever. Giswat na. Murag unbeliever binuhatan, unbeliever tinan-awan, unbeliever ba. Di na tama, ibuong anak. Bisan gani alagad si Ginoo na anak. Nga naman. Kay, once nga na-deceive na, muna siya ayaw taga-igluna ang yawa. Kay kung tagaan na tugluna ang yawa, di kita mahiluna. Kay gusto man kita gusto sa yawa, magpakasalata, maulipon ta niya sa iyang mga kabuang. Kita ang iyang suluguon sa iyang gingharian, nga mahimo nga malampuso ng iyang gingharian. Okay. Verse 4, they are adulterers, kanunay kainit di sa unod. And then, in verse 5, on royal holidays, the princes get drunk with wine, carousing with those who mock them. Og holidays. Hosea chapter 7. Kung naa ko no'y special days, holidays, grabe ko nung inom, grabing tagay. Isa-isa ni Lord ang mga sala nila. Believers, ni mga katawan sa Israel. Palikon ako, ang pulong sa Ginoo murag machine. Butyag sa tanang binuhatan sa tao. Detect. Kay para mabawan ang sakit, aron nga matambalan. Hello. Muna ang doktor, dili pasabot. Di ba makabantay mo sa kini nga principle, kung adto kag doktor di man karista ang diretso. Pangutan-on man kag unsa imong gibati. Pangutan-an man kag unsa imong gibati. Kay aron nga mabaw-an unsay problema. Unya dili pud karista ko dili pa kung kinanglan laboratory test, kinanglan i-undergo pa kag laboratory test para ma-found out unsa imong sakit. Pag human nga na anay laboratory test o result, anak pa ang resita. O ang resita isulat sa doktor. O zato na ay 3 times a day, na depende ang dosage anak. Kung tumano na sa pasyente, ang resita sa doktor, maulian gid siya. Na ay healing, hinay-hinay. Na ay healing po, diretso. Oh, mana nga ayog tuguti kung gusto taglangit. Paniguro jud. Og sakripisyo pagpangalagad si Ginoo. Ayo nag-anak pa panigurog sakripisyo nga gibira-birahan natas kaaway. Gitalikdan natas Ginoo. Ayaw. Kay dili lalim kung ulahin na ang tanan. Magka-worse. So, ang ato topic, God wants to. Ang Ginoo gusto nga ayuhon ang katawhan. Ha? Gikan sa pagpamaka, sa pagkakawatan, sa pangibog sa unod, o kining sa verse 5, ha? Nakita sa Ginoo nga on holidays, the princes get drunk with wine. Ang mga prinsesa kuno, nag-inom-inom na nga bubog kuno, carousing with those who mock them. Oh, grabe na. Inga na ilang gibuhat. So, nakita si Ginoo nga daghan na bubog.
Kani karon daghang nabantayan. Bisag mga alagad si Ginoo, grabe ng tagay. Oh, nanas Biblia. Manit ang takatingala. Alo, pwedeng gawali sila, pwedeng ga-share sila, pero ang Ginoo wa nalipay. Dili tanan kay gitan-aw si Ginoo, credible bata, accredited bata si Ginoo, accredited ta si Ginoo magwawali. Servant si Ginoo. Kung naka-qualify tas qualification nga nagkaalok tas Ginoo, naglive ta sa nga matarong, naglive ta nga with fear of the Lord. Di ba mga anak ni Eli, nagwali, nagtudlo, pero ang Ginoo na nalipay. Nagpadayag na si Lord kang Samuel. Unsay ilang binuhatan. Nagpadayag na nga pukano na ang ministry ni Eli ug sa iyang pamilya. Kay wa na nahimuot ang Ginoo. Pero ang tao nga alagad si Ginoo o tao nga naay kasing-kasing nga matarong, naay honesty, naay purity sa pagpangalagad, naay leadership, tagaan sa Ginoo bagong assignment, bagong task. Si Lord na side kinsay angay nga mo buhat sa embuluhaton. Dili tanan nagwali sa tinuod lang, di kay mutas Ginoo. Dili tanang nagministeryo, di kay mutas Ginoo. Mga anak ni Eli, mga anak ni Aaron, ang duha patay, duha ray matarong. Sakit tapod anak, sakit man gid ang kamatuoran. Sakit man gid ang tambal. Mahiwi man gid atong naong sa ubang tambal. Hello. Okay. In verse 6, Hosea chapter 7 verse 6, their hearts are like oven blazing with intrigue. Okay. Ang ilang mga kasing-kasing mura kunog hudno nga nagdilaab sa mga intriga. Their plots smolders through the night, and in the morning it breaks out like a raging fire. Ang ilang mga huna-huna kuno, ang ilang mga plano kuno nga dili maayo. Para sa kagabion nilang binuhatan is ingana. Grabe ilang planning to make wickedness or to do wickedness. Ginoo nagtan-aw ra gid ang Ginoo. Samtang sa katan-aw wa gid siya nalipay. Muna nga ang Ginoo nangitag solusyon. Nangitag siya solusyon. Nag-offer siya solusyon. Pero kung ang tao dili, kung ito na ang solusyon sa government karon na ay public hospital para di na ka magproblema sa imong bayronon. Na anay malasakit kapag ikaw ay magsakit, hindi ka na maproblema sa iyong bills. Ingana gyapon si Lord. Free ang healing ay ihatag kung gusto lang ka maduol niya. Ang simbahan mura og either private or public hospital, makatabang sa tanang muduol. Ang alagad si Ginoo murag doktor, murag lawyer, murag nurse. Unsa pa diha? Murag teacher mo to. Tanan nga rule because ingana si Lord, tanan nga rules ang Ginoo mubuhat niya. Hallelujah. So ingana, gisaysay ni Lord gipadayag ni Lord kang Hosea, unsay mga sala, unsay mga sakit sa katawan sa Ginoo. O napadayag ko siya, unsay iyang gustong buhaton, gusto niya ayuhon. Hallelujah. And then in verse 7, burning like an oven, they consume their leaders. They kill their kings one after another, and no one cries to me for help. Nagmura ko nagdidilaab ang ilang kaugalingon. Matud pa. And they consume their leaders. Ilang gi patay. Ilang gi birahan ang ilang mga leaders. Para nga mawikin ang tanan o mga alaot ang tanan. Ingana ang purpose sa yawa to steal, to kill, and to destroy the leadership. Para kung ma-destroy ng leadership, dali ra mapukan ang mga membro, anak nga leader. Ingana.
That is why, yung sa pulong sino, we need to be strong, we need to be knowledgeable, we need to be ready at all times because ready kanunay ang yawa to do an attack. Nga na. So kung naay daily food that we take, naay daily food supplement atong i-take, naay mga vitamins atong i-take, kay dili enough ang atong food ginakaon. Bisi man jud kaita nga gapon. Katulog og gamay. Luya pa magid akong lawas. Dili pa jud kagalang trabaho luya pa imong lawas. Gusto imong hunahuna mo trabaho pero imong lawas luya pa. And I remember ko mo take og vitamins. Pag take na og vitamins, the Pharics B complex, the immune proof. Mga 20 minutes, nagsugod akong lawas ug ka Pasko. And I started to work. Tingnan na. Ang pulong sa Ginoo, sometimes medisina, sometimes vitamins, nga mo revive sa atong soul and spirit o makabenefit ang atong body. Hallelujah. So, sinatanan. Kung tanawa ang ilang kinaiya. Ganina sa verse 3, the people entertain the kings with their wickedness. Gi-entertain nila ang mga tao, gi-entertain nila ang ilang hari, pinagis ilang kadautan. Pero pag abot sa 7, ang ending, ilang patyon ragyapon ilang king. Because ingana. So si pasabutan ng bersikulo ha. Sa church man na, sa government man na, unsa pa na diha. Kung ang leader is kanang mura bitaw og yaga-yagaan lang, naigibuhat nga, naimotibo nga negatibo. Unya ang ending is mo take over para sa ilang kaugaling purpose kay gusto sa yuwa nga siya gyud mag-lead through his agent nga mao ang iyang igamit. Umo na nga they consume their leaders, they kill their kings one after another, and on no one cries to me for help. Ana. In verse 7, because our topic is about God wants to. Kanina God wants to heal. Karon God wants His people to cry to Him for help. Gusto sa Diyos nga kitang katawan niya, anakan niya, mo cry to Him for help. Mutiyabaw ta sa Diyos mga tabang. Dili kay mutiyabaw na lang tas kasakit, kapait sa atong kahimtang. Mag-agulo na lang tas kasakit. Imbis mag-agulo ta mo, hilak tas kasakit, kapait, ang atong pag-agulo, pagsiyagit, paghilak, ihilak na tos Ginoo nga mga itagtabang. God wants to hear us cry to Him for help. Gusto sa Dios nga mohilak ta niya, mga itagtabang niya. Bisag unsa kuno ang kaimtang nato sakit balatian. Kung mga ilang tagtabang, kaya ta niya ayokon. Hello? Ang doktor diri sa kalibutan kung lala na ang sakit, maglingo-lingo na na. Dili na siya mapasalig nga maulian pa. Pero ang Ginoo, permis siya na isolusyon. Kung naalay true repentance, true acceptance sa iyang tudlo, sa iyang pamaagi sa instruction, pwede gid ang tao nga milagruhan. Pero igo lang maminaw, kunya mo lingiw, wala kyo. Pero ingana, mapacheck up ka sa doktor. Samtang alatubang ka sa doktor, sige kag yaw-yaw. Sige kag yaw-yaw. Hindi, pag resita ko, mahal man na. Pagtanaan mo sa resita, pila ka buok, naginaw-yaw na ka na. Saan ikadagkan ng saan man na wala rin kwarta. Wala kyo. So gusto ni Lord nga, mapausanon ta, nga moatubang niya, mapausanon ta, nga modawat sa iyang instruction, o mapausanon ta, nga mga liupo, nga ayuhon ta. Kaya kung dili nga na ang atong karakter, ang ato rapong karakter mo ay magpahagsa nato. Hello?
dili ta magpaulipong sa yawa. Klaro kay dinhi nga ingon dinhi sa verse 7, burning like an oven, they consume their leaders, they kill their kings one after another, and no one cries to me for help. Munang dili ta mag-siwit-siwit anang tao nga gahila, communicate sa Ginoo. Sa to, grieve not the Holy Spirit. Ayaw pasubang Espiritu Santo. Nga naay naghila kay grabe ang iyang pag-adore sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo. Grabe ang iyang pagpangaliw po. Grabe ang iyang pag-connect sa Ginoo. Nalipay na kaya siya sa ang connection ang iyang Espiritu nakakonect sa Ginoo. Na ikaw din, sige, nag-grieve ng Holy Spirit at sige pamantay. Imong kagalingon is ating mana, ayaw pamantay sa uban. Gusto ni Lord ayuhon tas atong pagkahimantayon, atong pagka-judgmental. Di ba? Katong woman, immoral woman, na nag-worship ni Lord, gibubo niya iyang mahalol nga, kanang pahumot, tiniguman to niya, personal to niya, bubo na gihatag ni Jesus, dili to day of worship, but as we worship the Lord any time of the day, any day, anywhere, our worship, our thanksgiving is accepted by the Lord. Gikanjawan siya sa mga tao na kita. Kay dinner invitation to, dili to worship, pero gidawat ni Jesus. O kinsay nabulakan, ang namantay or katong gibantayan? Katong gibantayan. Muna, during sa day of worship, during sa panahon nga, gaatubang tas Ginoo, kabalo si Lord, unsay atong concern. Kabalo si Lord, nagrespeto pa ta niya. Kung nagrespeto ta niya, nagtahod ta niya, mabalik ra na sa atua. Oh, pag nag-disrespect ta niya, dili po ta tagaan og pabor sa Ginoo. No one cries to me for help. Verse 7. Walay nagtiabaw nako para mangayog tabang. Sa ato pa, willing siya. Nga mo, hatag og tabang, kung naalay mo, tiabaw nga tabang. Always willing si Lord. Kinsa man na sila. Bisag asa man na sila. Pobre magdato. Na may grado, wala. Bisan pagdili niya ang katawan, kung manawag niya, because ito, sa call center, bisag kinsa ang pwede entertainon. Sa hospital, bisag kinsa nga pasyente, pwede dawaton, pobre ka man og dili. Ingana, gyapon sa Lord. God wants to heal. God wants to hear our cry. Di ba ang bata nga tao, abnormal kung di siya mohilak. Muna pangitaan sa doktor o sa nurse nga makahilak siya, pipiko na. Kaya dili normal kung di kahilak. Kung makahilak siya normal. Normal sa tao nga gitandog sa Ginoo sa Holy Spirit nga makahilak. Pero dugay na tawa kahilak sa Ginoo. That's abnormal already. Hello? Nasa kong bagong Bible study. Every time na makasulti ko nga every time nakakwadya, dali na siya tulo yung luha. Siya nga nung ingani ban ko karon, ingko nga gitandog kas Ginoo. Ingana ko sa una. Sa imo. I was there. And even now, ingana ko. Ano man? It means, ang imong espiritu is alive. Ang imong espiritu, wala nag-dry. Ang imong espiritu, wala nag-dry. Dali ra matandog kung tandugos Ginoo. Kung ang imong espiritu, bisag grabe ng tandog silo, di ka matandog, it means na-depekto. And that is pride. As long as there is humility, dali ra ta tandugos Ginoo. Kung dali ra ka matandog, walay gitandog sa Ginoo nga dili makaluha. Walay gitandog sa Ginoo nga dili mapasalamaton. Hallelujah. Verse 7 na, no one cries to me for help. Now verse 14, jump ta sa verse 14. Jump ta sa verse 14.
Kwan sa atong relate na kay ito kay man sige 10:20 lang. Kwan sa atong clock. Hosea 10:7-14. They do not cry out to me with sincere hearts. Instead, they sit on their couches and wail. They cut themselves begging foreign gods for grain and new wine, and they turn away from me. Nagsumpong silod ka, Hosea. Nga na, gusto unta na ako. Nga sila mo tiyabaw na ako. Nga matinud-anon sincero ilang pagtiyabaw na ako. Mo nagisumpong ni Lord. Kang Hosea. Dili na sincero atong pagtiyabaw. Murag, pakita lang na ingana. Dili ang Ginoo mailad na to. Kini, they do not cry out to me with sincere hearts. God wants us to cry. God wants to hear our cry with a sincere heart, asking for help. No matter how heavy is our sin, no matter how worse is our sickness, our disease, God is willing to heal and hear us. Pero willing ba ang tao? Willing ba siya nga mo take sa prescription of dosage ni Lord? Bastin mo take lagi sa dosage pero dili ang prescription niya. Sa itong prescription sa doktor, 3 times a day. Na iban every 3 hours. Na iban 3 times a day. So, unsay pasabot ani nga verse? Unsay pasabot ani nga verse o katong verse 7 ganina? They do not cry out to me for help with sincere heart. Unsay pasabot ana? Kay isa sa kayuhan, instrumentos kayuhan, mo cry out ta for help. Sa ato pa, mo pray ka. Kung resita ang doktor 3 times a day, nga mo take kag tambal, 3 times a day ka mo ampo for help, for healing. Every 2 hours, 3 hours ka mag-pray for healing. Di ba na every 3 hours mo take ka ani? Is that possible? That every 3 hours, 3 times a day ka mag-ampo for healing. And as you pray, so ask and it shall be given. You did not receive because you did not ask. Hallelujah. We have to know what is in the heart and the mind of the doctor who is God. Is that to? Balikan na to chapter 7 verse 1. Unsay gusto ni Lord? I want to heal Israel. I want to heal Israel, but its sins are too great. Unsa to masala, gisa-isa na to pagtanahuman. Gusto niya ayuhan sa sakit. Mga bakakon sila, mga kawatan sila, mga palahubog sila, puno sila sa ilibgon, grabe ang pangibog sa unod, grabe ang last nila, grabe ang ilang paglipay-lipay sa ilang kaugalingon, lipay-lipay sa grupo, ang ilang pagmaya, gikadismaya sa Ginoo. Dili tanang kalipay sa tao, gikalipay sa Ginoo. O dili po tanang kagulanan sa tao, gikagulol sa Ginoo, gikalipay sa Ginoo. What for example? Sa diyang nakadawat si Jeremiah sa message sa Ginoo, nag-uol si Jeremiah. Sa diyang gipadaygan ni Lord si Isaiah nga monay sitwasyon, nag-uol si Isaiah naluya siya, nag-uol siya. Pero ang Ginoo nalipay niya. Na ay kagulanan nato tungod sa pulong sa Ginoo kay nga ka-affected sa pulong sino. Nag-uulta ang panangilo, nalipay Ginoo nga sa atong kagulanan kay nag-uulta sa godly nga sorrow. May mga panahon. Like for example ni Nehemiah. Nag-uul siya nga dabawaan niya nga nagunob na ang pader sa Jerusalem, sa Jericho. Nag-uul siya sa nahitabo. Pero gikalipay sa iyang kag-uul. Kay na siya'y kabugaton. Unay sa mga uban-uban, nga nung malipay mga kapastura, ikaw ra isa mabilin. I can meditate. I can have free time walay disturbo. Ingana ko siya.
weird lagi kay babala ko sa isulti ninyo, I know what my spirit wants, what my spirit longs. Moses, 40 days siya, wala sa pamilya. He spent time with the Lord. Abraham, Noah, Jesus spent time 40 days away. Sometimes we need to be alone with God. Kung naan natas laom-laom, kaya sa pagpangalagad sa Ginoo, ang imong pag-inusara o pas Ginoo, dakong kalipay sa Ginoo, o dakong nimo naka-inner joy, super inner joy. Pero layo pa kas Ginoo kung mag-inusara ka, dako kay ng problema. Ano ako man isa, galuoy po na ako. Ako ra gid intang isa. Unsa man atong gibati atong giuna-una, that determines us asa na ka nga level sa pagpangalagad sa Ginoo. Enjoy kay kamuka og lain-laing putahe. Wala gipili nimo nga putahe. Pero magpili-pili kag putahe sa Ginoo, that is another questionable. Amen. During party, grabe ang appetite, tanang pagkaon diya, dili nimo palabian imo jung kwaon tulawan tanan. Pero putahe sa Ginoo imong laktaw-laktawan. Hello. Kung makaserve og lain-laing putahe mga chef, diri sa kalibutan. Ang alagad sino ka-serve po lain-laing putahe. Hallelujah. Balik ta sa 7:14. 7:14. So do they not cry out to me with sincere hearts? Instead, they sit on their couches and wail. They cut themselves begging foreign gods. O kana, isa lang sana nila. Imbis kuno sila mo, tiyagog tabang, ngay tabang si Ginoo. Wala kuno naghihimo nila. Ha? Sila kuno, naglingkod-lingkod na sila kuno, ug nagbinatay. And they cut themselves begging foreign gods. Ang ilang gitawagan, ang mga foreign gods, nga ngay sila pagkaon, ug ilang abot sa ilang uma. Ug ilang mga wine, ilang kaparasan nga mag-produce og wine, and they turn away from me. Every time manawag tag Dios, magsaligtag tao, magsaligtag ayuda, wa ta nagsalig sila. Sa to insang ni Lord sa prayer, give us this day our daily bread. Gusto ni Lord kanunay ta manawag niya. Dili kay kanunay tang mulikay niya. Kanunay ta maghilom-hilom. Unya tabian kay tag mutabi, dili ta mutabi para mag-pray. Paingon sa kuan, nagkana nga naka-assign, giwala na, i-reveal nun may buhaton, mo ni buhaton, mo ni buhaton. Ano man? Kung maminaw, tas ginudagan siya instruction. Malagin ako, as we obey the Lord, babisita. Pero kung di ta mo obey, di kita kabisi. Kaya kung maminaw, tinulod, dagan sa instruction, muni buhata, muni adua, mooni. Pero di ta maminaw ni Lord, wala tayo ma-receive nga message, wala tayo ma-receive nga instruction, munang relax ta. Hello? Sa to, sila, dito nanawag sila sa ilang mga Diyos, para tagaan o grain ang abot sa ang yuta, a new wine o bag-o nga bino, and they turn away from me. Next verse, verse 15. I trained them and made them strong. Ako silang gibansay aron malig-on sila. Yet now they plot evil against me. So ako nagtudlo nila, ako naglig-on nila, ako nagpakaon nila, pero ila kong suklan. Mo-rebuild din na sila nako. May ingon ni Lord kang Hosea. Wala nga. Dili na to masabtan usahay ang alakad si Ginoo gipadayon sino nganong ingana ang effect sa word of God. Nganong ingana siya modu sa instruction ni Lord. Tungod kay na ay gisumbong si Lord nga angay paminawon og angay buhaton. Nganong gisumbong nga kay na ay gusto ni Lord mahitabo nga solusyon.
Sa mga plano ni Lord, kita ang gamiton niya. Sa mga plano sa yawa, mugamit mo siyang tao. Ang pangutana, kinsay nakagamit na to, Ginoo ba o ang yawa? So I want to heal them. And I want them to cry before me. Gusto nako nga mo, taba, matyabaw sila, mohilak sila nako. I want to hear their cry. Gusto nila maminaw sa atong hilak. Di kay bahak-hak. Hello? Balik ko na ko itong testimony sa kapastura. Nga naa na sila banding, grabe ang iyang banding sa Ginoo. Hilak, inaana sa kailagman sa presensya sa Ginoo. Nagdugay na lagla na gibuhat. Gimingaw si Lord sa iya because katong kanta ni Mickey Mangan, I miss my time with you. Ingon si Lord, gimingaw na ko sa akong time da kanimo. So gitagaan siya sakit sa ngipon. Tunga-tunga sa gabi. Ingon siya, Lord, ganong gitagaan man ko nimog sakit sa ngipon ini gabi. May matong adlaw ka makapalit kog tampal sa butika. Nganong gabi pa jud unya ako alagad si Ginoo. Wala gid siya maghimo, wala gid siya hilak, na gid siya kasakit na jud kay ngipon. Sige siya kung nauna, saan man ako, wala man ako masugo. Kaya kung ako masugo, mo pa kapalitan kay sirado man ang butika. Niadto siya sa iyang simbahan, nagluhod siya sa utubangan, hilak siya, Lord, tabangin siya tago, ayuan, na siya ni Lord, hindi nagitlaban, nagikugulo, pati naghilak. Kung sa ingon si Holy Spirit, maunay akong gimingawan ni mo, ang imong hilak. Naulian siya. Kasi gamingawan si Lord sa atong moment with Him, intimacy with God. Intimacy. Pag-build up sa inyong relationship nga ma-strengthen pag-ayo, mailhan ni mo siya, ayo siya, o mailhan ka niya, ayo, nga ingana ka naglong niya, ingana ka naghandom niya. Di ka nagtinguha lang ka, pero wala kay effort. Ingana, mabito bisan, mag-practice ni praise and worship. Di lang practice ako. I did not take it as a practice. I take it as a worship. Dili nga na-practice na siya. I see to it that I do it for the Lord. Wala na ako nagitik na practice ra. Why? Ingan akong spirit galong I could worship the Lord. I could praise Him. I could please Him. Kinanglan nga, makabaluta sa atong inner need. Kabaluta mo, please ni Lord. Anytime, maka-access na makapahimuot sa Ginoo. Dili lang ka during the day of worship. Any time of the day, and anyone can do it. Because ato, kanang atong katuganina, cry out sa ato, ang prescription. Kung mag-ampo, tama na kung mama, kung masakit si mama, pagpuasa no, na siya mag-dive, mag-pray. Kapilan na siya, ayo, di na ko kaiha. Pero kanang mulala, nag-check, ay, mulan, ako po'y gamiton sa Ginoo nga, ulian po siya. Muna ang tanggali, ma. Muna, bisag 74 na siya, bastog siya, grabe siya, kadlawon siya mag-devotional. Dili maay siya tingog kadungog gusting gusto mama, yabag ako mama, honestly, pero dili yabag ang iyang pagdaig sa Ginoo. Grabe siya mag-devotional, mag-asa, grabe gid siya. Gisrengten siya sa Ginoo. So I want to heal them. Gusto na ko ayuhon sila. Ang pagtaba na to sa paghilak, sa pag-away healing, comfort, strength, isa na siya nga tambal nga maulian ta. Atong prayer, atong cry for help, tambal nga maulian ta. Muna dako ba gigasto kung layo na tas Ginoo, kay magsalig na tas tambal. Pag dool bitaw tas Ginoo, murag less atong gasto. Amen. Hello. Oh, glory to God. Let us pray for His word. Blessed be the name of the Lord. Thank you so much of your great offer, O God. You want us to heal. Gusto niyo ayuhon ang mga katawan sa Israel sa ilang pagkabakakon, sa ilang pagkakawatan, sa ilang pagkapalahubog, sa ilang pagkalunod sa unod, sa ilang pagsimba sa Diyos, sa ilang pagkadautan, O Lord God, sa ilang mga garpo, Ginoo.
apan ingon ka, Lord. Gi-enjoy nila ilang sala. Nanawag na noon sila sa Diyos instead nimo nga buhi nga Diyos. Imo silang gitrain nga maglig-on, apan ang ilang kalig-on, ilang gigamit para musupol nimo. Huwag ka na himuot, Ginoo. Lord, tabangi ang makatawan, nga mahigmata, makabalik diya, Diyos, sa pag-ilang, pagtahod nimo. Matunog kaayuhan, kagawasan, kakatok sa mga enslavery sa kaaway. Hallelujah. Lord, set your people free. We believe, O God, nga asdong nga dinawaton kami sa imong mga pulong daw nakatake nami sa tambal sa kaayuhan. O baginahinay ka naghatag ka ng kaayuhan hangtod o Lord nga among manotice nga giayo na gid nimo Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga buhi sama sa medisina, sama sa tambal nga nagaayo. Hallelujah, hatag o kaayuhan sa among lawas kalog espiritu Ginoo. Dalaygon kasoy katapusan, himayag dungo para kanimong tanan lamang Lord sa ngalan ni Jesus na among Ginoong luluwas. Amen.